Nakakataya ng baboy si Mang Mando, ang asawa ni Aling Baby. Isang araw naman nakaka-200 pag yung nakakatay ng marami. Ngunit kulang ang kita para tustusan ang mga pangangailangan ng mga anak-anakan. Di sapat para maabot ang mga pangarap ng mga bata na makapagtapos ng pag-aaral. Sabi nga ng bunso, Papa, hanggang grade 6 lang ako. Tutulong na ako sa inyo. Ito ang mga salitang labis na ikinababahala ni Mang Mando. Hanggat sabi ko, may lakas ako, sige mag-aral kayo. Yun lang ang ano ko sa kanila. Dahil wala naman akong pamamana sa kanila, kundi o yun lang eh. Mag-aral sila. Malay mo, makatapos, di ba? Pilit pinagkakasya ng mag-asawa ang anumang meron sila. Para makatipid sa pamasahe, naglalakad na lamang si Aling Baby hanggang paaralan. Ayaw ho talaga nilang umabsent eh. Kaya lang po, pag pinapasok ko po sila, wala hong bao. Naawa ho ako na sila yung mga kaklase kumakain na sila manunood lang. Hindi ko kaya. Batid ng bunsong si Shira May ang hirap ng kanyang mama at papa. Gusto ko po ibigay kay Papa po, tricycle po, para po pang natin sa amin papunta po dito. Bilang sukli, pinagbubuti rin niya ang kanyang pag-aaral. Gusto ko po maging doktor paglaki ko. Para po pag nagkasakit nila, Papa, ipapangamot ako. Sa gitna ng mga pagsubok sa pamilya, nananatili ang pag-asa sa puso ni Ara. Yung pagbubutihin ko po yung pag-aaral ko, Papa. Pag laki ko, masulian ko po yung ginagawa nila sa amin. Ang angking galing naman ni Sheila, maaring maging tulay sa ikagiginhawa ng pamilya. Si Sheila, mabait yan na bata. Saka matalino. Pag nag-test kami ng 1 to 30, nakakakuha siya ng 29. Bawat araw na maayos ang pangangatawan nila, nakakapasok sila ng maayos. Pinagpapasalamat ko po sa Panginoon Diyos yun. Pero madalas nagkakasakit sina Sheila at kailangang lumiban sa eskwela. Kadalasang sakit ay sipon at ubo. Di gumaling-galing kaya humahantong pa sa lagnat. Hindi lang ang paghihirap ng mga apo pag may sakit ang inaalala ni Aling Baby, kundi pati ang epekto ng madalas nilang pag-absent sa kanilang pag-aaral. Yun nga sinasabi ko sa Panginoon Diyos, kung ano man sakit, ako na lang, sa akin na lang. Ayoko sila magkasakit. Pag nakakautang ng pampuhunan, nagtitinda ng barbecue si Aling Baby. Ayan. May mga araw na 60 pesos lang ang kinikita niya. Minsan, lugi pa. Ang hiniram kong punan ay 500, ang nabentahan ko lang siguro 80 pesos. Yung natira, nasira lahat. Kasi wala kaming paglalagyan. Pero nabubura naman ang pagod sa pagtatrabaho tuwing umaani ng tagumpay ang anak. Best in math siya. Nung inilaban siya ng math, na nag-champion sila, ito ang huling medal niya. Para pakiramdam po kami ng pinakamasayang magulang sa buong mundo. Hindi matatawaran ang pagmamahal ng tatlong magkakapatid sa kanilang mama baby. Yung hindi ko naramdaman sa anak ko, nararamdaman ko sa kanilang tatlo. Yung pag-aalala, yung paggalang. Mama, alagain ko po kayo hanggang andito pa po kayo. Hanggang po paglaki ko, alagaan ko po kayo. Promise ko po yan sa inyo. I love you, Mama. Wish ko lang. Susunod. Para sa inyo po yan. Ha?
Sabado ng gabi. Mga Sa umagang ito, iiwan muna nila ang Riles para makadalo sa isang health seminar sa Makati. Dito gaganapin ang naturang health seminar. May kalahok ding iba pang pamilya. Isang representative mula sa kilalang medical organization ang inibitahan para magbigay payo kung paano maging handa laban sa mga health threat. Kung nakikita niyo lagi, merong 5 banta sa mga bata. Yung ubo, the cough, sipon, colds, diarrhea, yung pagtatae, saka yung sakit sa balat at saka pneumonia. Madali po natin may iwasan yun. Sa pamamagitan nitong paghugas lagi ng kamay,